Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwede nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo. O sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin naman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Short term children key. Book. Short term. Ano kaya yun? Short term. May children kasi. Medyo cautious ako. Kasi children yan. Meron doon sa children. Short term kasi. Di ba makapaisip ka ba? Short term. Ano yung short term na yun? Well, ang naisip ko dito, since children to, may book. Short term. Ang dating, kapag tinuruan, para lang to sa mga may anak. Ay, syempre, obviously, may children dito. May mga anak na nag-aaral pa. Okay. Yung kailangan talagang tutukan ng magulang. Like, grade school students. Ayan. So, kung may anak kayong ganun or anyone na malapit sa inyo na tinuturuan nyo, basta bata, let's say teacher yung iba sa inyo or tutor, kasi may book nga dito ang dating sa akin, kapag tinuruan nyo sila, mabilis nilang mapipick up dito sa short term. Since nandito rin naman yung key, na parang ang daling ma-unlock nung knowledge or nung brain nila sa short period of time. So matulog ko doon, pero yun ang naisip ko. Mabilis matuto o mabilis ma-memorize ang mga tuturo. Ayoko nang palawakin, baka may makita pa ako negative. Medyo kasi tayo tawag dito, cautious nga dahil may children dito. Hanggat maaari ayoko nga mag-read tungkol sa mga bata. Syempre hindi natin masabi kung ano makikita natin dyan. Ito passion o twin flame. Kaya lang may isa pa tayong deck ito. Ano kaya to? Ang galing ko nga to. Ay, nasira. Ayan. Masikip kasi. Nasisira naman. Yung ilaw. Ano to? Passion twin flame. Tapos may tower, ship. So obviously twin flame to, 'di ba? Connection, may twin flame passion. So pag pinagsama ko silang apat, ang dating sa akin para lang to sa mga namit na nila yung twin flame. May iba kasi na hindi pa nila nakikilala. Pero yung iba kasi may awareness na tungkol sa twin flame. So para to dun sa mga may twin flame. Ang dating kasi na-disconnect sila So may reconnection dito. Na-disconnect, may reconnection. So pag nag-reconnect sila, yung twin flame, asahan ng passion or intimacy. Okay, twin flame na relationship, kasi hindi naman lahat ng twin flame I meant para sa relasyon.
Sa nabasa ko lang ang dating kasi hindi naman yun talaga ang main purpose ng twin flame, yung maging in a relationship, kundi maging tawag dito, healer, spiritual healer. Yun yung parang purpose niya, mag-heal. Parang may tawag dun spiritual healer. Hindi. Kalimutan ko, pero parang dating yung pinaka-purpose niya ay i-enlighten yung mga taong kailangang ng help spiritually. Kahit anong gawin ko, hindi ko na maalala. Baka mamaya maalala ko. Pero ganun So, sa case na to, mukhang relationship yung pinaka-purpose kasi may passion dito. Pero again, sa bagay, may iba naman na naging in a relationship pero hindi naman nagkatuluyan. So, ayun nga, ang nangyari, naging tulad namin, na reader, na basta ganun, naging reader na lang, tapos ang focus niya ay mag-bring ng help spiritually sa ibang tao. Anyways, basta ang dating dito, whether maging sila na forever or hindi, pero yung na-disconnect na twin flame, mag-reconnect sila sa period na to. Ito yung possible partner. Okay? At asahan nga ang intimacy at may passion doon kanina. Ito. Possible partner ng Virgo sa reading na to ay Aquarius, isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius specifically. Aquarius kasi mulit, pero to naging 4. Capricorn, Pisces. Ito, past life courting man. Pero tingnan natin yung susunod. Dalawa na agad Ay, kaya lang may whip sa dulo Past life, pero may whip. Ito lang medyo problematic. Well, ang dating sa akin, overall, karmic relationship to. Kasi may past life na doon. Mayroon pang 3. Tapos ito, whip. Ang dating kasi, may iba sa inyo. Whether dumating na to, darating pa lang. Pero maganda kung i-clarify natin mamaya kung sino to. Kasi may nanliligaw dito, lalaki So, para sa babaeng Virgo, kung na-encounter na nila ito, o ma-encounter pa lang, so may manliligaw dito. Mukhang karmic connection. So, pag karmic, ibig sabihin, hindi yan magtutuloy. Mag-i-end yan eventually. So, yan. Karmic connection lang to. So, paano malalaman kung sino tong taong to?
Lalo na kung marami nang liligaw. May courting man dito eh. So, sabihin natin ready rin tong foreigner. Kung nakita ko tong foreigner. Ayun. Karmic lang yung connection nila. So, again, ito yung possible partner or manliligaw. Applicable lang tong reading na to sa single na babae. Kasi general reading to. Ito ang ma-pick up natin ngayon. Possible manliligaw. Taurus. Ito. Gemini. Aries. Dapat pala binuksan ko yung electric pa. Napakainit. Mawis na lang kamay ko. Ito, long distance. True gem. True gem. Long distance. Bear. Tapos may crossroads sa dulo. Konektado ba to dun sa kaninang reading? Parang konektado sila. Sabi ko foreigner. Eto. Iisip ko kung konektado din dun sa twin flame. Oh my God. Parang magkakakonektado yung twin flame. Ito. Courting man. Hindi courting man to. Sa bagay, kung ex nga, pwede rin mag-i-court ulit. Kasi parang magkakakonektado sila. May rare kasi dito eh. Rare para sa akin ay soulmate, twin flame. Tapos sabi ko nga past life. Ito parang foreigner. Long distance. Mukhang magkakarugtong sila eh. Kaya alam mo mukhang maghiwalay na naman sila. Magre-reconnect, di ba? Tapos magiging passionate sa isa't isa. Tapos maghiwalay na naman sila dito. Bakit? Due to power struggle. Oh my God. Ganun kasi pag twin flame eh. On and off. Come and go. Hot and cold. So, yung hot o hot ay yung passionate, di ba? Intimacy. Yung cold, pag di na naman sila nag-usap, na-disconnect. So, more like ganun ulit mangyayari. Oh my God. So, magkakarugtong sila eh. Ito past love ulit. Pero tingnan natin. Bakit ganon? Kasi magkakarugtong sila. Ano ba siya? Lalaki yung manliligaw. Suyuin niya yung babae. Sa bagay, twin flame ay pwede rin foreigner. Ito, ex-partner naman to, past love. Eh, ganun din naman dito. Kasi ang dating sa akin, magkakonektado na naman sila. Yun na yung huli.
huling reconnection nila. Overall. Di ba magre-reconnect sila, magiging intimate. Tapos, mag-aaway sila, maghiwalay. Parang yun yung final reconnection. Di na sila mag-reconnect dito. Na-block na dito sa mountain. So, yun na yung final reconnection. Oh my God. So, pag nag-away sila at naghiwalay, hindi na sila magre-reconnect forever na. Oh my God. Oh, may karma rin dito. Baka final karma na yon. Ewan ko kung magkarugtong ba to. Kasi nga, hindi ko masasabi kung anong lalabas. So, karma, mature woman, son, at dog. Iniisip ko kung magkarugtong ba o hindi. Kaya may karma. Twin flame soulmate past life ay all about karma. Kaya nga nag-reconnect para tapusin ang naudlot na karma. Pero maganda to eh. Kasi kung magkarugtong sila, yung bida ay babae na mature. So pag mature, maaaring 40 patas ang edad. Or mukha nang matanda yung babae sa edad niya. Sabihin natin nasa 20s, 30s lang. Pero mukha na siyang nasa 40, 50. Parang pinatanda na siya agad na panahon sa sobrang stress siguro. Or bata pa lang siya, puti na agad ang buhok. O basta ganon. Pwede rin ganon eh. Yung clue, karma eh. Kung pagdurugtungin natin. Ngayon, kung magkarugtong sila, at yun na yung final reconnection nila nung twin flame, may mamimit siya ulit eh, na bago. Tapos doon na siya ikakasal. Or yun na yung tawag dito, long term partner niya. Let's say, kasal siya doon sa twin flame niya. Eh di, itong susunod, yun na yung long term. Pinakamatagal na niyang magiging jowa. O ganyan. Ngayon, kung di magkarugtong. So, yun pa rin ang bida. So, kung yun pa rin ang bida, at hindi magkarugtong, may matatapos siyang karma. So, paano natapos yun? Ibig sabihin, may lesson siyang matututunan. Kaya nag-open yung door doon sa blessing. Okay. Sa blessing. So, depende kung ano bang gusto niyang blessing. Ito, faithfulness din kasi ito eh. So, kung gusto niya ba bagong jowa, or new friends, or faithfulness mula sa taong mahalaga sa kanya, like family, or may makikilala siyang new friends. So again, new partner, new friends. Loyalty kasi din to eh, commitment sa mga taong nasa paligid niya. O yan. Ngayon, di ko pala nagamit to. So, dahil di ko nagamit,
ihabol natin to. Excuse me. Two of Wands, Empress, Queen of Swords. Well, ang dating sa akin, may iba sa inyo. Whether babae o lalaki. Magkakamap siya sa conclusion o magkakaroon siya ng conclusion na tawag dito, isolve ang mga problema niya para makuha niya tong abundance. Yung dating, may mga problema kasi mahirap i-face, pero sa case na to, magdidesisyon na yung iba sa inyo na harapin ang dapat harapin para makuha tong love and abundance. Depende kung ano bang gusto. Kasi love and abundance nga to, at tawag dito, at sabihin nating mas tatama to sa pag-produce ng money, like career. Ayun. Ngayon, dito naman tayo sa huli kong deck. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Bale, general prediction at advice na to sa period na to. So sabi, holiday. The answer you're looking for can be found during a vacation, retreat, or holiday getaway. Ito, business venture. Trust and follow through on a new business idea or career opportunity. Oh, ito maganda. So sabi dito, love life. The basis of your question involves your romantic life, which is now changing for the better. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.